Ano ang pinakamahusay na atake sa narcissist para protektahan ang iyong sarili? Marami sa atin ang hindi alam ang tunay na approach kung paano yung gagawin talaga sa narcissistic na asawa, jowa, exes, live-in partner, etc. etc. Even sa workplace, mga boss at mga katrabaho, etc. Ito ang pinakamatinding atake. Remember this one. I created this one because napatunayan ko na ito ay talagang mahusay, epektibo. Okay, ito yon. Delete, not compete. Nandiyan nakalagay. So, ginawa ko yan para sa inyo, para yan ang inyong maging palatandaan kung paano yung gagawin yung atake. Kung paano yung approach, yung strategy, yung taktika, no? Kung paano ang gagawin nyo. Sa pamamagitan niyan, mapoproteksyonan mo ang iyong peace, ang kapayapaan mo, ang iyong sarili, ang iyong mental health. So, ano itong ibig sabihin na delete, not compete? Ayon sa aking pananaliksik, ang mga narcissist ay ayaw nang sila ay nagiging irrelevant sa kanilang asawa, sa kanilang exes, sa kanilang kaibigan, sa kanilang anak, sa kanilang boss, katrabaho, etc. etc. So, ano yung ibig sabihin ng irrelevant? Pag sinabi nating irrelevant, no, naging wala na silang kwenta, naging non-existing sila. Ibig sabihin, hindi na sila pinapansin, wala na silang halaga, wala na silang control, wala na silang manipulation sa isang tao. A good example is kung ang iyong mister ay hiniwalayan mo na kasi sobra ang pang-aabuso na ginagawa sa iyo. Hiniwalayan mo completely. Ginawa mo siyang irrelevant sa buhay mo. Winipe out mo na siya sa buhay mo. Dinilit mo na siya sa buhay mo. Ibig sabihin, pinagplanuhan mo yon. Hindi yun nangyari ng biglaan. Over time, pinagplanuhan mo from day one until sa makamtan mo yung pagiging irrelevant niya. So, what is that? Hindi na siya mahalaga sa'yo, wala ka nang pakialam sa kanya, zero communication, napagplanuhan mo na, tungkol na lang sa mga bata kung may anak, at automatic na lamang ang sustento, wala nang manipulation, wala nang control sa'yo. Sa madaling salita, dinilit mo na siya sa buhay mo. Deleted. Sa mga narcissistic exes, ganun din. Kung yung dating jowa nyo ay narcissist, nagpapaselo sa inyo. Pinakikita sa social media yung bago niya na nagtatravel sa iba't ibang bansa. Pinakikita ang kanilang kayamanan, ang kanilang karangyaan, ang kanilang sweetness. No? Yan din ang approach. Delete mo siya sa buhay mo. Gawin mo siyang irrelevant, wala ka ng pakialam, hindi mo na siya papansinin. Zero communication. Deleted. Not compete. Anong ibig sabihin ng not compete? Ang ibig sabihin ng not compete ay hindi kayo makikipagpaligsahan sa kanya. Hindi kayo gagawa ng ginagawa niya. Kagaya ng siya ay magjojowa agad, magpo-post sa social media, ang gagawin mo, magjojowa ka rin agad. Magpo-post ka sa social media kahit hindi mo mahal yung lalaki o yung babae. Ginawa mong rebound, kawawa naman yun. Maipost ka lang at may masabi ka lamang na nagagawa. So what is that? That is competition. No? Labanan yan. Parang tournament ang datingan yan. Alam nyo kung bakit hindi ko ito inire-recommend sa inyo. Itong competition, yung
itong nire-recommend ko na not compete, do not compete, it's because later on, madedrain kayo. Madedrain kayo. Ang tanong, meron bang peace sa ginagawa nyo? Wala. Na-drain ka. Emotional burnout. No? Madedrain ang iyong energy. Mauubos ang oras mo sa pakikipag-compete o pakikipagpaligsahan sa excess ninyo. No? Ang gagawin mo, magmamasteral ka, magpi-PhD ka, o kaya magninegosyo ka, mag-i-expand ka ng negosyo para patunayan mo kung gaano ka kalupit, kung gaano kang kagaling, kayaman, kahit na hindi pa dapat na mag-expand, magdagdag ng mga branches sa negosyo, ginagawa mo, no? Para lang patunayan mo na magaling ka, na nakikipag-compete ka, na papahabulin mo siya pag mayamang-mayaman ka na. Ganun ang ginagawa na ibang kalalakihan Pagka sila ay pinagtaksilan ng kanilang ex-girlfriend, hindi yun dapat ang kailangan mangyari. Ang kailangan mangyari is ginagawa mo yun not for your exes or for your ex, hindi sa narcissist na ex mo, sa narcissist na asawa mo. Hindi mo yung ginagawa doon. Hindi yun yung magandang motivation. Hindi yun yung magandang rason o goal. Ang pinakamaganda is self-improvement. Ang rason mo, bakit mo ginagawa ito? Bakit ka nagpapayaman? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagmamasteral? Bakit ka nagpi-PhD? Nagdo-doctorate? Bakit ikaw ay maraming mga gustong mangyari sa buhay para i-improve mo ang sarili mo? Okay? Para i-improve mo ang sarili mo. Personal growth and development for yourself, for your mental health, for your physical health, for your future, for your now, for your present situation, para sa sarili mo. Self-care, self-love, no? This is called mental health. Ang self-care, self-love ay hindi selfish. Kasi pagka meron kang self-care, self-love, hindi ka nakikipag-compete, wala kang dahilan kung hindi para pagyamanin ang sarili mo. Kapag ka mayaman ang sarili mo, marami kang ma-share sa ibang tao. Maaalagaan mo ang iyong mga anak ng ayos, masusuportahan mo ang iyong anak ng ayos, mapag-aaral mo sila, no? Hindi ka gipit malusog malusog ang pag-iisip mo, your mental health is good, your health is good, nasa all of or optimum level of functioning yung katawan mo. So, marami kang magagawa, marami kang matutulungan. 'Di ba? Yung ba pagiging selfish? No. Because nagsisimula, no? Nagsisimula sa sarili 'yon. So, mangyayari lang ito kapag tinigilan ninyo ang competition. Tinigilan nyo na nahabulin, makipag-compete o makipagpaligsahan dun sa mga excess na nang iwan sa inyo. Ito ay gawin nyo para sa sarili nyo. Kailangan ang focus ninyo ay ang inyong self-improvement. No? Hindi ang focus ninyo ay yung excess ninyo na narcissist. Gusto nyo bumawi do sa excess nyo na narcissist. No. Don't do that. You must change your perception. Kailangan baguhin nyo yung mindset ninyo tungkol dito. And it is possible. The first thing to do is delete your narcissistic excess in your life. That's the first thing to do. Pagka nagawa nyo yun, napagplanuhan nyo, nagawa nyo yun, doon nyo ma-experience ang healing journey na tunay at tuloy-tuloy na pagbabago ng inyong sarili. You will experience self-transformation. Magkakameron kayo ng transformation. And this transformation is not new. Hindi ito bago. Ano itong self-transformation na to? Itong self-transformation na ito ay ang iyong dating sarili. So, anong ibig ko sabihin? Ibig sabihin na ibalik mo yung dati mong sarili na ninakaw at binago ng narcissist. Why? Because ang narcissist ay may kakayanang baguhin ang iyong pagkatao. Ganun kalupit ang narcissistic abuse. And for those of you who are looking for books or book na makakapagbago ng buhay ninyo, pagka kayo ay nasa narcissistic relationship or na-experience nyo ang narcissistic abuse, this book is for you. It will give you enough knowledge, awareness, and skills on how to deal and how to take good care of your mental health kapag pinag-usapan natin ang narcissistic
abuse. Because we believe that we are surrounded by narcissists. By Thomas Erickson. Maglalagay ako ng link dyan or ng yellow basket para ma-check out nyo na. This is very affordable at sulit na libro. Less than 200 pesos, minsan less than 150 pesos pag nagsisale pa dyan. Check out nyo na yan at na mabasa nyo na. And you start your healing journey. This is Nurse Ultimatum again. See you in my next content. Bye for now.